Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is intercessions. So, intercessions is Jesus' ongoing act of standing in God's presence and presenting positions for us as our great highest praise. Even now, He is praying for you, pleading your case, securing your future. Intercessions also refers to the prayers we offer for others. Through Christ, we are invited into His holy work of lifting one another before the Father. So, ayon po sa Hebrews chapter 7 verse 25, but the holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercessions for them. So, dumako naman po tayo sa ating tuturuan. So, sinasabi po dito na Jesus constantly intercedes for us. Si Jesus ay palaging nananalangin para sa atin sa harap ng Diyos Ama. Hindi siya tumitigil sa paghingi ng awa, tulong at protection para sa atin. Tulad ng isang tagapamagitan, siya ang bridge natin sa Diyos. Ayon sa Hebrews chapter 7 verse 25, He always lives to intercede for them. Next is, Christians are called to stand in the gap. So, bilang Kristiyano, tinatawag tayong mananalangin at mamamagitan para sa iba, lalo na para sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. So, stand in the gap means tayo yung humaharap sa Diyos on behalf of others. So, ayon sa Ezekiel chapter 22 verse 30, I look for someone who would stand for me in the gap on behalf of the Lamb. So, next is intercessions is based on Christians' finished work. So, ang ating panalangin ay may kapangyarihan hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa natapos na gawain ni Jesus sa krus. So, dahil sa kanyang sakripisyo, may access tayo sa Diyos at confidence tayo manalangin. Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 19, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. So, sa applications naman, start an intercessions ministry. Simulan ng isang prayer group or intercessions ministry sa church or community nyo. Kahit maliit pa yan, basta pusong tapat ang importante. Prayer changes things. Stand in the gap for the people around you. Mag-pray ka para sa pamilya mo, kaibigan, bayan, at sa mga nangangailangan ng tulong. Maging tagapamagitan ka sa panalangin. Lalo na para sa mga taong malayo sa Diyos. So, next is soak yourself in God's presence. So, maglaan ng oras para manahimik sa presensya ni Lord. Worship Him, read the Bible, and let His Spirit guide your prayers. So, kapag punong-puno ka ng presensya niya, mas powerful ang intercessions mo. And ayun lang po, maraming salamat.